So, ayun nga guys, yung natin gagawin dito talaga is ilalatag natin yung white na yan. Hindi na namin na-videoan, nabura kasi yung clip. Tas yan, yung red naman na, pang skirting, tas itatamtax lang siya. Actually, same process lang din yung ginawa dyan kanina sa white na tela. Tinamtax lang din natin siya. Pero binanat yung tela niyan. Tapos sagawa na tayo ng single pleats. Pero syempre yung measurement naman natin is wag yung sobrang laki or sobrang taba para di tayo mahirapan. Tapos after ng single pleats, magiging candle siya. Ayan, ganyan ang ginawa ko. Ganyang process lang hanggang sa matapos. Para naman makabuo ng box pleats, ilalatag lang natin siya ng pa-flat. Tapos, tatanggalin syempre yung pagka-candle kanina, 'di ba? Tapos, ipipin natin siya sa magkabilang dulo. Ayan, kailangan pantay-pantay, tapos magkakadikit sila. Tapos makikita nyo magkakaroon siya ng box na shape na pabagsak. Dapat maganda yung pagkakasukat nyo is tama para magiging maganda rin yung kalalabasan ng box pleats ninyo. Pero ayan talaga yung process niya. Susunod-sunod lang. Kung ano yung ginawa mo sa una, isa yun yung gagawin mo hanggang matapos. Para naman sa arrow pleats, ayan, ilalatag lang natin siya ng paganyan. Tapos ipipin natin siya sa gitna. Tuloy-tuloy lang din yan hanggang sa matapos or lahat na malagyan mo ng pin sa gitna. Tatanggalin mo lang, di ba kanina naka-box split siya. Kung kanina magkabilang side yung pinipin, dito naman yung gitnang side lang yung ipipin. Yan, gaya ng ginagawa ko. Tapos para magmukha siyang arrow, gaya ng ginawa natin kanina single pleats para maging candle. Pero dito naman magkabila ang side. Ipapasok lang natin yung magkabilang dulo sa loob. Kagaya ng ginagawa ko. Same process ulit hanggang sa matapos lang tayo. Tapos ito yung pinch pleats naman. Dito ko medyo nahirapan since 1 year na yun nakalipan since nung nag-skirting ako nito. And ayun, medyo nahirapan talaga ako sa pag-pin dyan. Pero ipipinch lang natin yung tela sa gitna. Tapos tutusukan lang natin siya ng pin. Just make sure na hindi nakikita yung pin kapag tinusok natin siya. Kasi ayun yung iniwasan natin kasi baka minsan matanggal tapos matusok yung guess. Kaya mahalaga na maayos yung pagkakapin natin. Kaya hanggat maaari kung ulitin nyo, mas sure lang na maayos yung pagkakapin ninyo. Ayun, ipipinch mo lang yung gitna, tapos saka mo siya ipipin hanggang sa matapos ka. Ganun lang din. Tapos para naman makagawa tayo ng single line diamond, ipipinch lang natin yung taas na part at saka yung babang part nung ginawa natin kaninang pinch pleats para magdikit sila. Tapos magkakaroon siya ng diamond na shape sa gitna. Tapos yun, pwede na siyang matawag na single line diamond. Same price lang din naman yung paggawa. Pipinch lang din natin. Kaso nga lang dito, taas at babang side na para magdugtong-dugtong yung pinch pleats natin. Tapos ayan. Yan, makikita nyo dyan, medyo hindi ako gamay sa paggawa ng single line diamond. I hope you learn kahit na mabilis yung mga clips.